Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating pinaka-latest tropical weather analysis na iyong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Pebrero 26 hanggang 28, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ito ay ginawa kahapon, Friday, until na yung araw ito ng Sabado. Natili pa rin ang hanging amihan sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, Batanes, Babueng Cubao Islands. Itong bahagi na ito ng ating bansa ay magiging mahangin mula 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. At ang mga dagat po dito ay still malalaki ang alon at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang bang dagat. So, wag mo nang pumalaot hanggang nandyan po ang amihan. At ito po ay magpapersist po for the next 2 days. Dito naman po sa ibang bahagi po ng ating bansa, gaya po ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Calayan Island Group, Kabisayaan, Northern Mindanao, Caraga, at Eastern at Davao Oriental, kasama din po ang Zamboanga del Norte. Sila po ay nasa influensya po ng may hinang amihan o yung northeasterly surface wind flow. Magbibigay rin po ito ng mga maulap na paborin at may mga padaan-daan pong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Okay? At sa labas ng ating bansa, wala tayong natatanawan na bago sama ng panahon na posibleng mamuo at mga bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron lang po tayo dito makapal na ulap na dala po ng surface trough. At meron din po ditong isang fragmented na stationary tail end ng stationary front, known po ito in technical term as shear line. Okay, so yan po ang ating latest sa panahon. Sa ibang bahagi ng ating bansa ay magiging magkatamtaman po ang lagay ng panahon na may mga maliliit na chances po ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po yung fast animation. So makikita po natin yung mga kaulapan na nagsimula naman po mag-dissipate for the past 6 hours dito po sa ating bansa. At kung tinignan natin yung zoom in satellite animation, so may mga maliliit na patches of rain showers na nakita natin sa Kabikulan, sa may Masbate, Panay area, dito rin po sa maliit na bahagi po ng Western Leyte, dito rin po sa Mindanao. So ito po ay dulot po nitong tinatawag nating mahinang amihan. Okay? At kung tingnan natin yung wind forecast susunod na 3 araw, na yung Sabado hanggang bukas ay mananatiling nasa influence po ng northeasterly surface wind flow. Hina na yan from amihan dito sa may Luzon, magiging northeasterly surface wind flow. At gayon pa rin, apektado po ang malaking bahagi po ng Bicol, Kabisayaan, Sulu Archipelago, Mimaropa, Hilagang Mindanao, Caraga at Davao Oriental. Kasama din po ang Zamboanga del Norte. At ito po sa linggo, medyo mahangin po ang Samar Island. Pero pagdating po ng Lunes, ay inaasahan po magsishift yung hangin mula na po ito sa silangan. So hanging silanganin ang posibleng magdodominanteng ihip ng hangin sa darating na Lunes. Okay, so yan po ang ating wind forecast. Sa ulan naman po, mamayang hapon, Sabado, inaasahan po mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao dahil po sa pag-interact ng malamig na hanging amihan. At gayon din po sa silangang bahagi po ng Northern Quezon at Bicol Region, may mga inaasahan po mga light showers. Sa linggo ng hapon ay lalong lalakas po ang mga thunderstorms sa Mindanao, lalo na po sa may Caraga Region, Davao Oriental, at dito rin po sa may Soxygen at Lanao provinces. So, iyan po ang forecast at may posibilidad na may shear line na mag-form dyan. But generally speaking, itong mga malalakas sa ulan sa Mindanao sa buwan ng Pebrero papuntang Marso ay dahilan po yan sa nag-i-exist na La Nina na nagsisimula na pong humina. At pagdating ng Lunes ng hapon, may mga thunderstorms na rin aakyat po dito sa Visayas at Kabikulan. Aside from Mindanao, so inaasahan po natin may mga ulan dahil po sa pag-shift na po ng hangin mula sa hilagang silangan
galing sa silangan. Hindi pa po ito final, okay? Pwede pang bumalik ang amihan. So, depende na po sa mga kalakasan ng mga high pressure areas sa may mainland China, Korea, at Japan na magdi-trigger ng another surge ng amihan. And so far, yan po ating rain forecast. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation, nagko-confirm po ang ECMWF na ang mga ulan for the next 3 days ay mag-focus po dito sa may eastern sections ng northern at central Luzon, kasama po ang northern Quezon, like Mauban. At dito rin po sa may silangan, bagay po ng Kabikulan, although medyo mahina lang ito, madidipis po ang mga showers, magiging mas malakas po ang mga showers sa eastern Samar, sa eastern Visayas, lalo na po sa may eastern Samar at eastern Leyte, at dito rin sa may area po ng Caraga at Davao Oriental, may mga posibilidad na malalakas po ang mga ulan sa susunod na 3 araw, but hindi po ito continuous, okay? May mga occasionally na mga pag-ulan at paminsan-minsan po ay depende sa focus ng mga ulan, okay? So, yan po ang ating rainfall accumulation. Now, pagdating po sa La Nina conditions, mga nagtatanong dyan, ano na po ang latest? Ito po ay for this mid-February 2022. Galing po ito sa ERI. Galing po ito sa ERI at CPC ng NOAA. So, ang latest na yon, as of February, March, April, ay nasa 78% na po ang La Nina. Ibig sabihin, unti-unti na po siyang humihina. At aabot pa po siya sa katapusan ng Abril o Mayo. Dahil po sa Abril, Mayo, Hunyo ay nasa pong neutral na po ang ating climate. Okay? Wala nang La Nina at magpe-persist po ang neutral conditions hanggang sa winter time. O ito po yung panahon ng taglamig. So September, October, November o October, November, December ang possible na next event. Hindi natin alam kung neutral siya, La Nina o El Nino, masyado pa pong matagal. So, 6 months to go pa. So, pag 3 months to go, malalaman na po natin yan. At kitang-kita po dito, halos hindi natin sure kung ano diyan sa mga climatic phenomenon ang magiging dominante sa katapusan po ng 2022. Okay, so yan po ang quick update sa La Nina. So, patuloy pa rin yung mga ulan natin kahit na matapos na po sa April, May, June, ang mga ulan na dala o epekto ng La Nina ay patuloy mag-persist hanggang sa pagdating ng tag-ulan. Mga probably May, June, July o June, July, August ang pagbalik na po sa neutral. Yung epekto ng neutral conditions, but officially baka mag-end na po sa April, May, June timeframe itong nag-persist na moderate La Nina. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating latest na yung weekend at babalik tayo sa Lunes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. Be healthy and strong. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.